Magandang gabi mga kaibigan. Nabot na tayo ng gabi. Pabalik ng Maynila. Galing ako ng Bicol. Yung maririnig nyo rito, mga huni ng ibon na panggabi. Medyo nakagilabot. Pero syempre, matapang tayo. Matapang na. Huwag lang mong magpapakita sa akin at iwanan ko talaga. Alis na nga ako mga kaibigan. Baka may sumunod pa sa akin. Ito mga lads, sobra ng inabot na tayo ng gabi kasi galing tayo ng Bicol, pero okay naman, medyo at least maganda yung panahon. Yun nga lang talaga kapag ganitong gabi tapos medyo magubat yung ating dinadaanan, sobrang nakakapangilabot din, lalo na kung hindi mo kabisado yung lugar tapos madalang ka dumaan dito. Hindi naman sa sobrang tayong kinakabahan, medyo lang. Malimit kasi talaga ako mga lods, mga kaibigan, abutin ng gabi sa pabalik ng Maynila kasi halos umalis ako sa amin mga patanghali na sa Albay, kaya talagang sigurado abutin ka talaga ng gabi. Kaya eto, naku po, talagang konting ingat. Uy! May aso. Akala ko ano na eh, wag naman sana maging tao yun. Naku po, yan. Di natin alam kung ano gagawin. Kaya eto, lalakasan ko na lang yung aking ilaw para medyo malaki-laki yung ating kita. Kasi pag ganun kasi talaga mga lods, mga kaibigan, sobra tayong kinakabahan. Siyempre naman, kahit sino naman, tapos ganun na ganito yung lugar, di nyo pa kabisado. Ewan ko lang sa inyo mga kaibigan, mga lods, kasi ako kasi talagang minsan nga kapag ganito hindi ako tumitingin. Mabuti na lang may mangilan-ngilan tayo nakakasalubong, pero grabe, kahit na paano talagang mangingilabot kayo. Ewan ko lang sa inyo mga lods, mga kaibigan, kapag ganitong may makakasalubong tayo, masaya. Kasi meron tayong kasama, meron tayong nakakasabay. Pero mga lods, mga kaibigan, kapag ako na lang tapos hindi ako hindi ako tumitingin talaga mga kaibigan sa side mirror ko, hindi ako tumitingin sa likod ko, puro unahan lang aking tinitingnan kasi mamaya may nakaputi na, naku po, yari, may nakaputi nang nakasakay sa ating likod. Huwag naman sana kasi baka di ko kayanin. Baka kung saan mapunta yung ating motor ko pag ganyan. Pero sa awa ng Diyos mga lods, mga kaibigan, wala naman, pray lang po talaga. Pero syempre dapat di tayo naniniwala sa ganyan, pero di mo maiwasan na hindi talaga mga lods, mga kaibigan, na hindi mag-isip ng ganyan, lalo na kapag ganito na madilim tapos sa probinsya. Alam naman natin na kapag sa probinsya marami tayong mga naririnig na mga kung ano-anong kababalaghan na mga nagpapakita, mga lumilipad. Ako po, wag naman. Lord, ingatan niyo po ako. Kapag ganito talaga, naku po, mapapakanta kayo. Kung hindi kayo marunong manalangin, talagang mapapanalangin kayo. Talagang ganito, yung dinadaanan nyo, madilim, tapos di nyo kabisado. Talaga, grabe yung mapapakanta kayo ng mapapakanta ka talaga nang wala sa oras. At yung takot ko, mula talampakan hanggang sa may bunbunan. Kung wala sigurong helmet, baka yung aking buhok tayong-tayo. Pero ito talaga mga lods, ako po, ewan ko lang kasi talagang grabe na pag ganito yung dinadaanan nyo, madilim, tapos di talaga kabisado. Sobrang nangingilabot din po talaga. Hindi naman po ako matapang. Pero wala tayong ibang choice kundi tumakbo pabalik kasi kaysa abutin pa tayo ng sobrang gabi, mas delikado na po yun. Pero yung talagang isa sa kinakatakutan ko rin, yung may mga sinasabi na may mga nangaharang sa kalsada, tapos agawin yung motor mo, agawin yung mga personal mong mga gamit. Pero wag naman sana talaga, yun ang pinaka nakakatakot, yung walang ititira sa'yo kahit mga damit. Parang yung pelikula na dahon na lang yung ginamit sa mga masiselang bahagi ng katawan. Nakaubad talaga. Pero hindi naman sa awa ng Diyos. Ito mga lods, talagang sobra akong medyo kinakabahan, pero malimit na kasi ako ritong dumaan. Sa awa ng Diyos, okay naman tong kalsada na to. Dito kasi ako malimit abutin talaga ng gabi mula sa may Lukban, Quezon, papuntang Cabinte, Luisiana, tapos Pagsanhan. Kapag nakarating na ako mga kaibigan ng Pagsanhan, medyo sobra na akong natutuwa. Kasi maayos na at medyo marami ng bahay doon. Ang isa pa mga kaibigan sa ipinag-aalala ko kapag ganitong long ride na solo ride tapos sinabot ng gabi, kapag masiraan ka, napakahirap kasi syempre gabing-gabi na tapos sarado na yung mga shop at malalayo yung mga pwede nyong mahinga ng tulong.
Kaya yun talaga mga kaibigan, mga lods, ang isa sa nakakatakot na mangyayari sa inyo. Kaya bago po kayo bumiyahe, kailangan siguraduhin mga lods, mga kaibigan, mga kapwa ko rider, na maging maayos at i-check nyo po talaga yung inyong mga motor, kasi napakahirap kapag ganito, sarado na yung mga shop, wala kayong mahinga ng tulong o kaya wala kayong mapagawaan kasi nga po gabing gabi na. Yun po yung isa po sa ipinag-aalala ko at talagang sinisigurado ko na maayos po yung aking motor palagi, lalo na palagi akong nagsosolo long ride pauwi sa amin sa Bicol. At yung sinasabi na talagang nakakatakot na mga pangyayari, sa awa ng Diyos wala naman po akong nararanasan, pero ayoko pong maranasan. Huwag naman po sana, Lord, na may magpakita po talaga sa akin na may mga kababalaghan sa paligid, mga lumilipad-lipad. Huwag naman po sana. Kailangan talaga mga lods, mga kaibigan, na maging ano tayo sa ating pagbabiyahe, na mag-ingat, tapos siguraduhin na maayos po yung ating mga motor. Yun lamang mga lods, mga kaibigan, experience ko sa aking pagbabiyahe ng solo, tapos inaabot po ng gabi. Okay naman, maganda at masaya. Ingat po palagi, God bless.